If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Nanlalaki ang mga mata ko habang nakatingin kay Trevo na nakangiting nakatayo sa labas ng bahay namin. Huling araw ko na ngayon dito sa amin. Paalis na sana kami para magsimba nang kumatok ito. Si Tia Sara pa talaga ang nakapagbukas ng pinto. Magandang umaga po. Ako po si Trevo. Nandito po ako para dalawin si Isabel. Nakangiting bati pa nito kay Tia na halatang nagulat sa nakita. Napalingon pa nga ito sa akin at kina Nanay at Ivo na nagtataka rin ng itsura. Ano ba kasing ginagawa ng lalaking ito rito? Abay Isabel, boyfriend mo ba to? Bakit ngayon mo lang pinapunta dito sa atin? Nakangiting tanong pa ni Nanay. Ngumiti din si Tia na akala ko ay magagalit sa akin. Tuloy ka iho, maghilaw pang sabi ni Tia Sara at naglakad papalapit sa amin. Maraming salamat po. Magalang nasagot pa ni Trevo bago naglakad palapit sa akin. Inabot pa nito ang dalang isang bungkos ng pulang mga rosas. Sorry kung biglaan ang pagpunta ko. Ayaw mo naman kasing pumayag na ipakilala ako sa pamilya mo kaya nagkusa na ako. Tila batang reklamo pa nito na ikinalaki ng mga mata ko. Anong pinagsasabi ng lalaking ito? Ayoko lang naman malaman ng pamilya ko ang kontrata namin, kaya pinapaiwas ko siya. Naku kang bata ka, sermon pa ni Tia sa akin at kinurot pa ako sa tagiliran. Napangiwi pa ako nang maramdaman kung gaano iyon kapino. At wala ka pang balak na ipakilala sa amin ng nobyo mo? Sorry na po, akala ko po kasi magagalit kayo. Nakangiwing sagot ko. Napasulyap pa ako kay Ivo na pinagmamasdan si Trevo na tila minumukhaan. Naku, kapag talaga naghinala yung si Ivo at nagtanong na kung ano-ano, masasabunutan ko talaga itong si Trevo. Hayaan mo na Sara, ang importante nagkusa yung nobyo niya. Ang ibig lang sabihin noon ay seryoso siya kay Isabel. Nakangiting sabad naman ni Nanay. Natigilan ako sa sinabi nito. Seryoso? Hindi ako sigurado. Hindi ko nga alam kung anong balak ng lalaking ito. Oo, natuwa ako sa extend na kontrata na sinasabi niya. Ngunit ayoko namang malaman ng pamilya ko na ganoon ang relasyon namin. Sigurado ako na masasaktan sila, lalo na si Nanay. Naku, pasensya ka na dito sa pamangkin ko, iho. Minsan talaga may pagkapasaway. Nakangiting sabi pa ni Tia Sara. Ako nga pala si Sara. Pwede mo akong tawaging Tia. Heto naman ang kapatid ko na nanay nitong sina Ivo at Isabel, si Sally. Pagpapakilala pa ni Tia sa mga ito. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Pasensya na po at biglaan ang pagpunta ko. Mukha pong may lakad kayo. Hingin pa umanhin pa nito. Nakakunot noong nakatingin lang ako kay Trevo. Tila maamong tupa ito habang kinakausap sina Tia at Nanay. Ikaw ba yung sumundo kay ate dati? Yung nakakomprontahan ni Chris? Biglang singit ni Ivo. Nakangiti ito at tila tuwang-tuwa sa nakikita. Chris? Kunot noong baling pa niya sa akin. Yung bigla ka nalang sumulpot sa school? Noong sinundo mo ko tapos kasama ko si Chris. Yun. Paliwanag ko sa kanya. Mabilis itong umiti at binalingan si Ivo. Oo, ako nga yun. Nakangiting sagot nito. Akala ko chismis lang. Totoo pala. Wala kasing nababanggit si ate sa amin. Nakangiting sabi ni Ivo bago naglahad ng kamay. Nice to meet you, bro. Masayang tinanggap naman iyon ni Trevo. Naku, tara na, buti pa sumama ka na lang sa amin magsimba. Tapos dumiretso tayo sa palengke para makabili ng uulamin natin. Ayan ni Tia bago inilalayan si Nanay, katulong si Ivo. Pinauna ko naman silang makalabas ng bahay at mabilis kong pinigilan ang kamay ni Trevo. Anong ginagawa mo? Gigil na tanong ko rito. Why? Ayaw mo ba talagang ipakilala ako sa pamilya mo? Tila nalungkot pa ang mga mata nito dahil sa tanong ko. Nakamot ko naman ang isang kilay ko. Hindi naman sa ganun, Trevo. Alam mo naman kung anong relasyon mayroon tayo.
So, magbabago naman yun after 4 months. Sagot nito bago hinawakan ng kamay ko at hinila na palabas ng bahay namin. Naiiling na napasunod na lang ako sa kanya. Ano bang pinaplano mong lalaki ka? Huwag ka nang magalit, Isabel. Gusto ko lang naman makilala ang pamilya mo. Panunuyo pa ni Trevo sa akin habang nasa biyahe na kami pabalik ng bahay nito. Nag-stay ito sa bahay hanggang matapos ang lunch. Kinailangan nitong umalis dahil nga may meeting daw ito kasama sina Drake kahit na linggo. Then ngayon nga sinundo niya ako para ihatid kunwari sa bahay ni Ate Paula. Ayoko lang naman malaman nilang tungkol sa kontrata natin. Ayoko silang masaktan, lalo na si nanay. Bumuntong hininga pa ako na maalala ang kakulitan nito kanina. Hinawakan naman niya ang isang kamay ko. I'm so sorry, okay? Don't worry, next time tatanungin na kita bago ako pumunta sa inyo. Huwag ka nang magalit, okay? Anong gusto mo? Ice cream? Nakangiting sabi pa nito sa akin. Inirapan ko naman siya. The last time na bumili ka ng ice cream, naubos yun sa katawan ko. Tigil-tigilan mo ko, Trevo. Sermon ko sa kanya. Tumawa lang ito. Yun kaya ang pinakamasarap na ice cream na natikman ko. Nakangising sagot pa niya. Buti pa bumili ka na lang ng pagkain natin sa drive-thru para hindi na ako magluto pag-uwi. Utos ko sa kanya. Ngumiti naman ito. Okay, total may ice cream din doon, hindi ba? Madagdagan nga. Tila excited pang sabi nito. Trevo? Namumulang-bulyaw ko na sa kanya. Malakas na tumawa lang ito bago nag-focus sa pagmamaneho. Kinagat ko pa ang ibabang labi ko na maalala ang ice cream na binili niya dati noong madaling araw. Takte. Nagiging bastos na rin ang utak ko. Masakit ang likod ko pagkagising ko kinabukasan. Napatingin pa ako sa katabi kong si Trevo na mahimbing pang natutulog habang nakadapa. Inangkin niya ako ng paulit-ulit sa kusina kagabi. Hindi ko nga alam kung anong oras na kami nakapanhig dito sa kwarto para maligo at makapagbihis. Napangiwi ako nang maramdamang tila nanghihina pa ang mga tuhod ko. Kailangan ko yata ng balut. Buwisit kasi na lalaki na to. Dumiretso ako sa banyo para makapaghilamos at toothbrush. Ipinasod ko na lang din ang buhok ko bago bumaba sa kusina. Puro kalat kasi roon at hindi ko na nailigpit pa kagabi. Naiiling na lang ako na makita kung gaano kakalat ang kusina. Ano bang ginawa namin ni Trevo kagabi at ganito ang nangyari? Sinimulan ko na magligpit. Natigilan pa ako at hindi napigilang mapangiti na makita ang mga cup ng pinaglagyan ng ice cream galing sa isang fast food. Oh my gosh, Isabel, stop being pervert. Naiiling na sermon ko sa sarili ko nang maisip ang mga ginawa namin ni Trevo sa ice cream kagabi. Halos 1 oras din yata ako bago natapos. Naglampasan na rin ako dahil nga malagkit ang tiles. Dito ba naman ako inangkin ni Trevo paanong hindi lalagkit? Nagsaing na rin ako at naglabas ng pwedeng lutuing almusal. Patapos na ako sa pagluluto na marinig ang doorbell. Sino naman yun ang aga-aga? Bulong na tanong ko pa sa sarili ko na naglalakad na ako palabas ng bahay. Isabel, masayang bati sa akin ni Caroline na mapagbuksan ko ng gate. Caroline, ang aga mo namang gumala. Tuloy ka. Nakangiting aya ko sa kanya. Lumingon naman ito at doon ko lang napansin na kasama pala niya si Drake. Sorry ha, namasyal kasi kami tapos nadaanan nga namin itong village kaya inaya ko na siya pumunta rito. Yayayain din kitang mag-shopping mamayang after lunch. Nakangiting sabi nito na naglalakad na kami papasok ng bahay. Sure, wala naman akong plano ngayong araw. Bukas pa ako mag-e-enroll. Teka lang ha, upo muna kayo riyan at tatapusin ko lang yung niluluto ko. Nakangiting paalam ko pa sa mga ito bago dumiretso sa kusina. Tulungan na kita, presenta pa ni Caroline bago mabilis na sumunod sa akin. Nagpasalamat pa ako sa sarili ko dahil maaga ako naglinis. Diyos me,
Ano na lang iisipin ng mag-asawa na to kung nagkataon na nakita nila ang kalat dito sa kusina. Ang aga mo naman palang gumising, Isabel. Komento nito na makitang halos patapos na rin ako sa niluluto ko. Nasanay na ako dahil sa school. Nakangiting sabi ko at pinatay ko na ang kalan. Ako na ang maghahain sa dining, gisingin mo na lang si Trivo. Nakangiting utos pa nito. Ayos lang ba? Bisita ka? Alanganing tanong ko. Ayos lang, ano ka ba? Para namang ibang tao ko sa'yo. Natatawang sagot pa ni Caroline. Okay, sige, saglit lang ako. Nakangiting sabi ko bago mabilis na umakyat sa kwarto. Nakita ko ring sumunod si Drake sa kusina kung nasaan si Caroline. Lumapit ako sa kama at umupo sa gilid niyon bago bahagyang niyugyug si Trivo. Trivo, gising na riyan. Kumain na tayo. Panggigising ko sa kanya. Umungol lang ito bago tumagilid at yumakap sa bewang ko. Trivo, nasa baba na Drake at Caroline. Sige na, maligo ka na para makakain na tayo. Nakangiting bulong ko pa sa kanya. Nagulat pa ako nang bigla itong tumayo at galit ang itsurang tinignan ako. What? Nagpapasok ka ng ibang tao sa bahay ko? Galit pang sigaw nito. Nagulat naman ako at bahagya pang napalayo sa kanya. Tila ibang taong kaharap ko ngayon. Sina Caroline at Drake naman yun. Mga kaibigan mo, hindi ba? Nanginig ba ang boses ko? Tumayo pa ako at mabilis na lumayo sa kanya nang mabilis itong lumapit sa akin at marahas na hinawakan ng kamay ko. Ano nangyayari sa kanya? Walang ibang pwedeng pumasok sa bahay ko kung hindi ako lang at ang babaeng nasa kontrata ko. This is my paradise, kaya sino ka para pangunahan niyon? Galit pang sigaw nito. Tila nabingi ako sa sinabi nito. Sino nga ba ako sa buhay niya? Tila agos ng tubig na bumalik sa isipan ko, lahat ng babala nila sa akin. Pati na yung sinabi sa akin ni Mang Ricardo noong unang beses niya akong inihatid dito sa bahay na wala raw pwedeng pumasok doon na walang permiso mula kay Trivo. Pero bakit? Tila nang hina ang mga tuhod ko na marahas niya akong bitawan at napakapit ako sa table na malapit sa akin. Sobrang sakit ng sinabi niya na tila binibiyak ang puso ko. Nakita ko pa na paulit-ulit itong sinusuklay ang buhok niya na tila hindi alam ang gagawin. Isabel, lumambot ang itsura nito, ngunit napaatras ako nang tila hahawakan niya ako. Nakita ko na tila nasaktan ito sa ginawa ko, ngunit mas nangingibabaw yung sakit na nararamdaman ko. Tumikhim ako para mawala ang bara sa aking lalamunan. Okay, papaalisin ko na sila. Maligo ka na rin para makakain na tayo. Sagot ko sa mababang tono bago nagmamadaling lumabas doon. Narinig ko pa ang malakas na pagtawag nito sa pangalan ko at mga yabag nito. Isabel, ano nangyari? Gulat na tanong pa ni Caroline sa akin na makita nitong umiiyak ako habang tumatakbo pababa ng hagdanan. Nakatayo ito roon kasama ang asawa na tila narinig ang pagsigaw ni Trivo. Ayos lang ako, sagot ko bago pinunasan ng mga luha ko at pilit na ngumiti. I'm so sorry, pero nagalit si Trivo kasi pinapasok ko kayo. Magkita na lang tayo mamaya, Caroline. Ililibre na lang kita pambawi. Gumaralal pa ang boses ko. Naramdaman ko naman ang paghila sa akin ni Caroline at niyakap niya ako. I just cry dahil sobrang bigat na nararamdaman ko. Ang saya lang namin kahapon at kagabi. Tapos isang pagkakamali lang, ganito na. That bastard. Gigil na bulong pa ni Caroline. Isabel, dinig kong tawag pa ni Trivo sa pangalan ko. You still keeping this house? Pati mga gamit? Tapos sinigawan mo si Isabel dahil lang pinapasok niya kami? What is your problem? You still love my sister?
kahit pa iniwanan ka niya dahil lang nalaman niyang nakaraan mo? Tapos ngayon, ibubunton mo ang galit mo sa mundo sa babaeng ginagawa ang lahat mapasaya ka lang, na wala namang ginagawang masama sa'yo. Galit na sigaw ni Caroline. Tila nanigas ako sa kinatatayuan ko. Kapatid ni Caroline ng dahilan kung bakit nagkakaganito si Trevo. Shut up! Wala kang alam. Wala kayong alam. Galit na sigaw ni Trevo. Sabi ko sa'yo, hindi ba? Isipin mo muna lahat bago ka gumawa ng aksyon. Learn to let go your past first, Trevo, bago ka mag-focus sa bago. How can you give your whole self to a new one kung hindi mo kayang kalimutan ang kapatid ni Caroline? I bet nandyan pa sa kwarto niya ang mga gamit niya. Dinig kong sabi rin ni Drake. Tila lalong sinaksak na maraming karayom ang puso ko nang nakita ko na nahimik si Trevo. Kinagat ko naman ang ibabang labi ko bago pinunasan ang mga luha ko. Caroline, Drake, ayos lang ba na umalis muna kayo? I will talk to him first, please. Pakiusap ko pa sa mag-asawa. I want to know everything. Gusto kong malaman kung ano ang kinakagalit ni Trevo. Gusto kong malaman kung bakit hindi siya makabitaw sa nakaraan niya. Gusto kong malaman kung anong nakakatakot na karanasan ang nangyari sa kanya na naging dahilan kung bakit naging ganito siya ngayon. Are you sure? Paninigurado pa ni Caroline. Tumango naman ako. Bumuntong hininga naman ito bago ako niyakap at binalingan ulit si Trevo. And your contract to Isabel, Trevo, kung hindi mo kayang bitawan ng kapatid ko. I don't want Isabel to fall for you kung hindi mo naman siya kayang saluhin. Galit na bulyaw pa nito sa kaibigan bago hinila ang asawa paalis sa lugar na yun. Pinapalakas ko ang loob ko para hindi ako maiyak. Gusto kong maipakita na malakas ako at hindi apektado kahit pa nga nanginginig na ang buong katawan ko sa sobra-sobrang impormasyon na nalaman ko. Isabel, pabulong pang sabi nito at hinawakan pa ang kamay ko. This time, hindi ako umiwas. Bagkus ay sinalubong ko pa ang mga mata nito. I'm so sorry. Paulit-ulit pang banggit nito bago isinubsob ang mukha sa balikat ko. Can you tell me everything now? Tanong ko sa kanya. Tumango naman ito bago tumayo na maayos at hinila ko papunta sa second floor. Huminto kami sa tapat ng isang kwarto na laging nakalak. Humugot muna ako ng malalim na hininga nang binuksan na niya yun. Malungkot na napangiti naman ako. Nakita ko kasi lahat ng mga alaala ng babaeng unang minahal nito. Siguro, umasa lang ako masyado sa mga pinapakita ni Trevo. Ngayon pumapasok sa isipan ko lahat ng babala nila sa akin, na huwag magpahulog sa mga pinapakita niya dahil sa huli ako rin masasaktan. Totoo pala, dahil ngayon ako ang sobra-sobrang nasasaktan sa nakikita. Tahimik lang ako habang nagkukwento ito hanggang matapos siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Naawa ako sa kanya dahil sa abusong naranasan niya, ngunit nasasaktan din ako dahil may nauna na palang babae na nakapasok sa puso nito. At sa tingin ko ay nandoon pa rin iyon at inoo ko pa yun. You are a strong man, Trevo. Sa lahat na napagdaanan mo ay hindi mo sinukuan. I am proud of you. Nakakiting sabi ko sa kanya. Nakita ko pa na tila nagulat ito sa sinabi ko. Hindi ka nandidiri sa akin? Hindi ka nabababoyan sa mga nangyari sa akin dati? Hindi makapaniwalang tanong nito. Umiling naman ako bago hinawakan ng kamay nito. Hindi mo naman ginusto yun at ramdam ko yung trauma na naranasan mo sa nakaraan mo. I understand. Sagot ko. Thank you, Isabel.
Masayang sabi nito bago ako mahigpit na niyakap. Pinigilan ko naman ang mga luha ko at ginantihan siya ng yakap. But I can't stay with you, Trivo. Let's end the contract, please. Pakiusap ko. Pabigla pa niya akong inilayo sa kanya at gulat na tinignan ako. Nakahawak pa ito sa magkabilang balikat ko. Pero bakit? Sabi mo ayos lang sa'yo. Pero bakit iiwanan mo rin ako? Tila natatarantang sabi pa nito. Isabel, please, don't leave me. Pakiusap pa nito. Lumuluhang umiling naman ako. If I stay, ako naman yung mababaon, Trivo. Ako naman yung matatrauma dahil sa sakit. Ako naman yung mababaliw sa kakaisip kung ano ba ako sa'yo. Ako naman yung masisira kapag pinilit kong pumasok sa buhay mo ngayon. Ayokong sisihin mo ang sarili mo kapag nangyari yun. I want you to heal, Trivo. Forget about your past. On your own. Ayokong tumepende ka sa akin dahil masama yun para sa'yo. You should fight your own monster alone. Lumuluhang sabi ko. Alam ko na ngayon kung bakit 4 months lang ang nilalaan mo sa babaeng kasama mo at may mga rules ka. Dahil ayaw mong mahulog ulit. Ayaw mo nang maranasan yung sakit na iniwanan sa'yo ng ex mo. Alam ko kakayanin mong ibalik yung dating ikaw, Trivo. I trust you because I love you. Nakangiting sabi ko bago hinaplos ang pisngi nito. Natulala ito at tila hindi alam ang sasabihin. That's why I want to end the contract. Dahil ayokong mahalin ka nang may kahati pa ako rin sa puso mo. Itinuro ko pa ang tapat ng dibdib nito. I will wait for you, Trivo. I promise. Hanggang dumating yung araw na mahal mo na ako. Yung araw na ako na lang ang laman ng puso mo. Isabel, he hugged me tightly na lalong nagpahugulo-gulo sa akin. Heto na kasi yung huling yakap namin. Sana lang, may hihintayin akong Trivo na bumalik sa akin. Para sa akin ha, ayos lang yung ginawa ni Isabel. Kasi parang hirap naman kapag dumepende sa'yo yung tao. Lalo na kung sumasa ito kapag ikaw ang kasama. Parang ang dating kasi, masaya siya kasi nandyan ka. Paano naman kung bumalik yung isa? Paano ka na? Ayun, okay, drop your own opinion mga loves. Basahin natin bukas bago start ng story. Shoutout pala sa apo ni Benny Yaon na si Kyle Prado. Happy birthday!